Hello guys! Hello, this is for Leo. Leo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin, Leo, kung anong messages. Kabay energy para sa inyong lahat. So, this is collective, timeless reading. Okay, naka-reverse siya na dark thoughts. So, ibig sabihin, reverse na siya. Yung mga negativity or negative thoughts or mga rason kung bakit ka confused ay posibleng malalaman mo na. Kumbaga, there's an answers. Okay? So, may sagot, may kasagutan ka na doon sa mga nagdadala sa'yo ng confusion, ng pagkabalisa, parang ganon. So, siguro few days ago or few weeks ago, since naka-reverse siya, siguro parang naguguluhan ka few days ago or few weeks ago. But now, sinasabi ng baraha sa'yo na medyo may clarity. Klaro na siya. And may kasagutan na, may solution na. Okay? Alright, ano pa ba? Okay, next is number 3 then. So, spirit, intuition, and manifestation. Oh. Sinasabi ng barahan na to, Leo, na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Especially doon sa mga minamanifest mo, sa mga goals and dreams mo, kailangan mong makinig sa sinasabi ng iyong intuition. Huwag kang basta-basta gagawa ng isang desisyon dahil lang sa na-stress ka, dahil lang sa napagod ka, or dahil lang sa na-boring ka. Okay? So, dito sinasabi ng barahan na importante na makinig ka sa iyong intuition. Okay? Alright. Okay, walang lumalabas dito sa message from the moon. So, kumuha na lang tayo. First quarter moon in Sagittarius, believe in your good luck. Okay? So, yun. Sabi ng baraha sa'yo dito, magtiwala ka na may swerte. Okay? Magtiwala ka na may, kumbaga, biyaya na naka-reserba para sa'yo. Okay? Believe in good luck. Believe in miracles. Yan yung sinasabi ng baraha dito. Kasi baka nung mga times na nagkaroon ka ng financial issues or emotional issues sa buhay, parang pakiramdam mo minamalas ka. So, etong barahang to ay nagsasabi sa'yo na magtiwala ka na may swerte. Okay, so 5 of Cups and 10 of Swords. Nakikita ko sa'yo dito, there's a closure, Leo. So, pwedeng this one is end of contract, financial ending, parang ganon. Contract, yung parang end talaga siya. It's either end of financial source mo siya, magsasara yung negosyo, magsasara yung company, parang ganon, or sa relationship din, posibleng may nagtapos na relationship, and nakikita ko sa'yo dito na medyo nangihinayang ka, full of regrets dito. Okay? Meron kang mga pinanghihinayangan, Leo, because of your bad decision or whatever. Alright, next is the Horn God, number 4. The Horn God
And number 9, the Holy King. So, pareho siya strength, agility, parang ganun. Sinasabi ng bara sa'yo dito na kailangan mo talagang maging malakas. Kailangan mong magtiwala sa kakayahan mo, Leo. Kailangan mong magtiwala sa swerte. Kasi ang nakikita natin dito, mayroong mga Leo na sobrang workaholic kayo. Napaka-workaholic nyo. Tapos, siguro medyo impatient na kayo kung kailan darating. Like, ang tagal mong ma-promote, ang tagal taasan yung sweldo mo, parang ganun. So, medyo nagdududa ka na kung ano ba yung nangyayari sa paligid mo. Okay? 'Di ba? Sabi ng bara sa'yo dito, ihanda mo yung sarili mo, pero huwag tayong magpadalos-dalos sa lahat ng mga actions, decision making, or kung ano pa man. Make sure na magdahan-dahan ka, Leo. Okay? Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, may pinaplano ka. I don't know kung anong pinaplano man na to, pero ang sinasabi ng bara sa'yo na wag mo na daw ituloy. I-give up mo na siya. Paki-comment sa comment section, Leo, kung ano yung importanteng pinaplano mo na sinasabi ng barahan na wag mo na daw ituloy. May darating sa'yo. May darating. There's a King of Pentacles and Knight of Pentacles. Pera. Maraming pera to. Lump sum of money, pwedeng inheritance, pwedeng may binibenta ka, bahay, lupa, sasakyan, or whatever man. Nakikita ko siya dito na yun, meron kang financial news na darating sa'yo na pwedeng magdala sa'yo doon sa King of Pentacles. Yung King of Pentacles kasi is financial free na siya. Wala na siyang pinoproblema. So, kung ano man ito na ginagawa mo sa ngayon, maraming sacrifices ka na ginagawa. Yung iba sa inyo, OFW ng ibang bansa, or yung iba sa inyo dyan ay nasa malayong lugar talaga, nagsasacrifice. Sinasabi ng bara sa'yo, huwag kang mag-alala. Okay? Huwag kang mag-alala. Kasi Leo, lahat daw ng sacrifices mo ay magdadala yan sa'yo ng financial balance. Okay? So, kailangan mo lang magpakatatag. Kasi alam mo yung homesickness, minsan, like, anxiety, nagkakaroon ng anxiety yung na-homesick, may mga hormonal imbalances, yung mga malapit ng menopausal, parang ganun. So, you need to be careful kasi baka yung nararamdaman nyo is hindi yan talaga yung talagang nararamdaman nyo. Maybe yan ay dahil sa hormones or sa stress or sa kung ano pa man. So, sabi ng bara sa'yo dito, isang exciting na balita galing sa anak mo, sa kapamilya mo, or someone na posibleng magiging rason kung bakit mapapawi yung worries and fears mo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!